Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Zoe, huhukayin ang libingan ni Moira. Katawan kaya ni Moira ang mauhukay nila? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Naudlot ang pagsuko ni Carlos matapos niyang makita si Robert na may kasamang mga pulis. Hinarang ni Lynette ang mga pulis. Sinabihan niya ang mga pulis na huwag paputukan si Carlos dahil kusa ng susuko itong si Carlos. Pero hinabol ito ng mga pulis na parang handang-handa na nga na paputukan itong si Carlos kahit nga anong oras. Naawa si Lynette sa sinapit nitong si Carlos. Hindi niya matanggap ang nangyari kay Carlos. Ang hindi nga alam ni Lynette ay pinapasakay lang siya ni Carlos. Pinapasakay lang siya para mapalapit sa kanya si Carlos at makalapit sa kanya si Carlos. Dahil nga alam niyang hindi ito lalapit si Lynette sa kanya. Kapag maayos nga daw ang itsura nitong si Carlos. Iyak ng iyak si Lynette. Natatakot si Lynette na baka mapahamak itong si Carlos at mabaril ng mga pulis. Nagmakaawa nga itong si Lynette na huwag saktan si Carlos dahil nagsabi si Carlos na susuko na nga siya. Nagulat itong si Robert sa reaksyon ni Lynette. Ngayon niya nga lang ulit nakita si Lynette na takot na takot. Kaya sinabihan din ni Robert si Lynette na huwag maniwala kay Carlos dahil baka plano lang ni Carlos na magmukhang kawawa sa mata ni Lynette para kaawaan nga siya ni Lynette at makuha ulit ang loob ni Lynette. Samantala, sa restaurant, kung nasaan nga si Giselle at si Katie, dumating si Justin. Sinundan niya si Giselle para mangasar. Lumapit si Justin kay Giselle. Tinawag niya ang waiter saka siya umorder. Ininis niya si Giselle. Sinabi niya sa waiter na meron ba silang pagkain para sa walang kwentang ina. Nanlaki ang mata ni Giselle sa sinabi ni Justin. Nagpipigil nga si Giselle dahil nasasaktan siya sa mga sinasabi sa kanya ni Justin at sa mga ginagawa sa kanya ng anak niyang si Justin. Tumayo si Giselle. Sinampal niya si Justin. Inawat naman siya ni Katie dahil alam ni Katie na papatulan na siya ni Giselle dahil sobra-sobra na nga ang mga sinasabi ni Justin na parang ang laki nga ng kasalanan ni Giselle sa kanya. Kahit ang totoo nga ay si Justin talaga ang may sala dahil sa sabuatan niya at pagnakaw niya ng pera sa Apex. Hinahamon ni Justin si Giselle. Nasaktan siya nito. Pero para makita ng maraming tao na masama daw ugali ni Giselle. Tumigil naman si Giselle dahil alam niyang marami ang nakatingin sa kanila. Kaya naman nagparinig na nga lang itong si Giselle at pinabayaan na nga si Justin. Samantala, hindi naman mapakali si Zoe dahil hanggang ngayon nga ay nagpapakita pa din ang babae na nakapustura na parang si Moira. Babaeng may suot ng wig at dress ni Moira. Kaya naman napapraning si Zoe na baka si Moira talaga ang nagpapakita sa kanya. At hindi nga totoong patay na si Moira. Kinumpronta niya si Nerissa. Kwinento niya lahat ng nakita niya. Hindi naman naniwala si Nerissa. Pero sinabi ni Zoe na malakas ang loob niya at kutob niya na si Mami Moira niya ang nakita niya dahil sa suot na damit nito. Kaya naman hindi na napigilan ni Nerissa na sagutin itong si Zoe. Nagalit siya kay Zoe. Sinabihan niya si Zoe na your mom is dead. Your mom buried 6 feet below the ground. At kung ayaw daw nga maniwala nitong si Zoe, ay pumunta ito sa libingan ni Moira at hukayin niya ang libingan ni Moira. Iyak ng iyak si Zoe na parang nababaliw. Kaya naman sineryoso niya ang sinabi ni Nerissa sa kanya. Hindi alam ni Nerissa na tinototohanin nga ito ni Zoe. Kaya naman kinagabihan,
Tinawagan ni Zoe si Joy. Sinabihan niya si Joy na samahan siya nito. Nagtanong naman si Joy kung saan sila pupunta. Pero sinabi lang ni Zoe na samahan lang siya at malalaman din niya kung saan sila pupunta. Nakarating sila sa sementeryo. Sementeryo kung saan nakalibing si Moira. Nagtataka si Joy kung bakit sila nasa sementeryo. Tinanong niya si Zoe kung ano ang sadya nila doon. At gabi na daw natatakot siya. Nakita ni Joy ang hawak ni Zoe. Hawak ni Zoe ang dalawang pala. Kaya nagtanong ulit si Joy kung ano ang gagawin nila sa pala. Kaya sumigaw si Zoe na huhukayin nila ang libingan ni Moira. Inabot niya ang pala kay Joy. Ikinagulat ni Joy ang sinabi ni Zoe. Kaya naman tumanggi si Joy sa gusto nga nitong si Zoe. Pero tinakot nga siya ni Zoe. Si Joy na lang nga ang kaibigan nitong si Zoe, kaya si Joy lang ang nagtitiis sa ugali nga nitong si Zoe. Kaya wala nga nagawa si Joy kundi ang sundin si Zoe. Sinimulan nilang maghukay. Hindi sumusuko si Zoe sa paghukay niya para malaman niya ang totoo. Nabuhay talaga ang Mami Moira niya. Pero bago pa nila matapos ang paghukay, may dumating na tao at pinipigil silang dalawa. Nagalit si Zoe dahil katawan naman daw ng mami niya ang nasa loob ng lupa. At may karapatan daw si Zoe na hukayin ang libingan ng mami niya. Para nga makasiguro na si Moira talaga ang nasa loob. Dahil malakas nga ang kutob daw nitong si Zoe na buhay ang mami niya. At hindi siya naniniwala na patay na si Moira. Dahil sa mga nagpapakita sa kanya at ang wig at ang damit na suot nitong babae na nagpapakita sa kanya. Samantala, sa isang restaurant, kumakain sila Lynette. Nakarating sa kanila ang balita na hukayin ni Zoe ang libingan ni Moira. Kaya naman nagulat si Chang Susan. Sinabi ni Chang Susan na nabubuang na daw si Zoe. Dahil huhukayin daw ni Zoe ang libingan ni Moira. Kahit alam na nga daw ni Zoe na patay na nga si Moira at kakalibing lang nila. Sinabi naman ni Lynette na nade-depress lang si Zoe dahil hindi niya matanggap na wala na nga ang mami Moira niya. Dahil masakit para kay Zoe na wala na si Moira. Dahil si Zoe o si Moira na lang daw ang nag-iisang kakampi ni Zoe. Tapos iniwan pa nga siya nitong si Moira. At bigla pa nga daw nawala ito. Kaya alam daw ni Lynette na paniguradong stress lang si Zoe kaya kung ano-ano ang nakikita nito. Kaya ang akala nitong si Zoe ay buhay pa nga ang mami Moira niya dahil sa babaeng nagpapakita sa kanya. Si Moira kaya ang mahuhukay ni Zoe? Wala na bang pag-asa ang mag-inang Justin at Giselle na magkabati? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!